Dahil sa boundless technique ng ating bida, ay matagumpay nitong naibalik ang dalawa sa kanyang tatlong martial prowess at nakatulong din ito ng bahagya sa kanyang paggaling. Ang boundless technique na may kakayahang isaayos muli ang kanyang katawan, at ang Heavenly Net 6 power technique na kaya namang patalasin ng husto ang kanyang hyper senses, kaya't naisip ng ating bida na isa na lamang ang natitira, at ito'y tinawag niyang Dark Shadow Key. Isa itong teknik na pinagsama-sama mula sa elite hidden skills ng 10 great sects. Ang tatlong martial prowess na ito raw ay ang basic martial arts na dahilan kung bakit siya ang tinanghal na King of Assassins. Napahinto bigla si Soryang nang maisip niya na kung pwede ba niyang i-cultivate ang Dark Shadow Key, dahil sa kasalukuyan ay miyembro siya ng Heavenly Demon Divine Cult. Siya rin ang third young master dito, bukod pa dyan ay nakakasigurado rin daw siya na may original itong demonic arts na kino-cultivate. Agad na hinanap ng ating bida si Dongpil upang mag-imbestiga at sa pagtawag niya rito ay bigla naman itong sumulpot. Wika ni Soryang kay Dongpil na kung sa kanilang mga young masters ay mayroon ba ditong hindi pa nakakapag-master ng demonic arts, o kung mayroon ba sa kanila na natuto ng martial arts na hindi parte ng demonic arts. Natahimik sandali si Dongpil at tila gulong-gulo ito sa mga tanong ng ating bida, kung kaya't ito'y nagpaumanhin, dahil hindi niya raw maintindihan ang ibig nitong iparating. Tinura naman ni Soryang na kung ano ang mga pwedeng mangyari kung hindi siya matututo ng demonic arts. Nagtataka namang sumagot si Dongpil na malabo raw itong mangyari at kung meron man sa mga young lords at young ladies na hindi matututunan ang demonic arts ay sobra daw itong nakakahiya at nakakadismaya. Naging seryoso naman agad ang ating bida, at sa authority niya bilang third young lord, ay inutusan niya si Dongpil na pumunta sa library, para kuhain lahat ng kaya niyang hiramin na mga secret text, na patungkol sa demonic arts. Lumipat ang eksena kay Dongpil kung saan ibinalita niya kay Mudam ang kahilingan ng ating bida. Sa mga puntong ito ay napaisip si Mudam kung bakit kailangan niya ng mga demonic arts gayong alam naman na niya ang mga ito. Sa kabilang banda naman ay hindi na nakayanang labanan ni Dongpil ang kuryusidad patungkol sa ating bida, kung kaya't magalang niyang tinuran kay Mudam kung mayroon bang naging problema sa mga memorya ng ating bida dahil sa natamo nitong key blockage. Natahimik naman si Mudam sa tinura ni Dongpil, at sa isip niya ay kung talaga nga bang nawala ang memorya ni Soryang, idinagdag pa niya na sa simula pa lang ay sobrang talentado na nito ngunit ito'y sakim at arogante, wala rin itong konsiderasyon sa mga taong mas mababa sa kanya. Subalit simula nung siya'y gumaling sa key blockage ay para itong naging ibang tao, mula sa kilos at pananalita, maging ang pahayag ng kanyang alalay na si Anghwa ay tila nagbago raw ang buong katauhan nito. Ang labis na nakakabigla ay ang makalabas ito ng buhay sa Demonic Judgment Pavilion, at ngayon maging si Dongpil ay napapansin na rin ang pagbabago ni Third Young Lord. Sa pagbalik sa realidad ni Mudam ay tinura nito kay Dongpil na naiintindihan niya ito kung bakit niya natanong ang bagay na ito, ngunit huwag daw itong mag-alala. Mariin pang saad ni Mudam na ang kanyang pinagsisilbihan ngayon ay hindi basta kung sino lang, si Soryang ang isa sa 7 kandidato na pwedeng maging successor ng demonic cult sa hinaharap. Idinagdag pa ni Mudam na hindi nila alam kung nagbibiro lang ang ating bida o kung talagang nawala ang kanyang memorya, ngunit huwag na itong pagtuunan pa ng pansin. Sa huli ay ibinigay ni Mudam ang susi para sa library, at pinaalalahan na niya si Dongpil na hanggang 3 araw lamang ang palugit, at magsama na rin daw ito ng 4 na secret texts at pahabol pa niya na kung naipaliwanag na ba sa ating bida ang patungkol sa Solitary Bamboo Grove. Aminado naman si Dongpil na hindi pa niya ito na ipapaliwanag at plano niya itong gawin sa pagbalik niya. Tinura naman ni Mudam na ipaliwanag na niya ito kay Soryang sa lalong madaling panahon, dahil alam naman daw nila na sobrang mapanganib ang Bamboo Grove. Hindi naman mawari sa isipan ni Mudam kung ano ang mga nasaksihan ni Demon Lord kay Soryang at ito'y nagawa pang ipatapon sa Solitary Bamboo Grove. Ang Solitary Bamboo Grove ay isang demonic forest na nabuhay bago pa ang Heavenly Demon Divine Cult. Ito ay isang kagubatan na nakapaloob sa 100,000 mountains. Ito rin ang salarin sa hindi mabilang na pagkasawi ng demonic human sa nakalipas na ilang libong mga taon na. Noong mga panahong nabubuhay pa ang pinakamalakas na si First Heavenly Demon at kakaunti pa lamang ang puwersa ng Divine Cult ay nakatulong ng malaki ang Solitary Bamboo Grove upang mapabilang ang Heavenly Demon Divine Cult sa isa sa pinakamalakas na sect sa maikling panahon.
Maituturing din na isang regalo ang solitary bamboo grove para sa mga taong itinadhana ng panahon at mga talentado, ngunit para naman sa mga hindi pinalad ay ito ang nagsisilbing huling hantungan nila. Sa pagbalik ng eksena kay Mudam ay naisip nito na ito na ang ikalawang beses na susubukan ni Demon Lord ang ating bida simula nang ito'y muling magising, at kung sa una ay nagawa niyang maipasa ang Demonic Judgment Pavilion ay hindi na siya nakakasigurado pa kung makakaalis pa ng buhay si Soryang sa solitary bamboo grove. Sa pagbalik naman ng panel sa ating bida ay nagulat ito sa dami ng mga aklat na dinala ni Dongpil. Ito'y may bilang na 17 mga aklat at tinuran pa ni Dongpil na pinili na niya ang mga pinaka-epektibong mga aklat na pwede niyang mapag-aralan. Tila magbabago na sana ang isip ni Soryang na pag-aralan ang mga demonic arts nang maisip naman niyang hindi niya pwedeng isipin na mas mababa ang demonic arts kaysa sa heavenly arts dahil hindi niya makikita ang tunay na halaga ng mga ito. Habang sinusuri ni Soryang ang mga aklat ay ipinagbigay alam ni Dongpil na ang tatlo sa mga ito ay kailangan maibalik sa library sa loob ng 3 araw, dahil ang 3 aklat na ito ay ang 10 Great Demonic Art Secret Texts ng kanilang cult. Bukod pa dyan ay ito'y pwede lamang magamit ng first, second at third young lords. Sa isip naman ni Dongpil na ang 10 Great Demonic Arts ang may pinakamataas na antas ng demonic arts sa Heavenly Demon Divine Cult, at kung mamaster lamang ang isa sa mga aklat na ito ay kayang-kaya na nitong baliwalain ang batas ng mundo dahil itinuturing itong natatanging obra. Dagdag pa ni Dongpil na kung ang demonic arts na alam ng mga nasa divine cult ay hindi maalala ng ating bida ay talagang ang nawawala ang memorya nito. Sa kabilang banda naman ay napansin ni Soryang na tila seryosong nakatitig lamang sa kanya si Dongpil at tinura niya kung bakit siya ganoon makatingin, na agad naman humingi ng tawad si Dongpil at pahabol pa na kung hindi ba talaga niya naaalala ang mga secret texts na ito. Naunawaan naman agad ng ating bida ang nais iparating ni Dongpil, kung kaya't agad itong nagdahilan na nawala ang kanyang martial prowess matapos nitong magising sa key blockage. Bukod pa dyan ay ang kanyang puso at isip ay hindi na rin tulad ng dati at idinagdag pa niya na talagang desperado na siya at kailangan na mayroon siyang gawing mga hakbang. Nais niya raw muling matutunan ang mga demonic arts kaya tulungan daw siya nito, dahil si Dongpil lamang daw ang kanyang tanging pag-asa sa ngayon. Tila dinala naman ng emosyon at mangiyak-ngiyak si Dongpil sa naging acting ng ating bida, at napasumpa muli ito ng katapatan kay Soryang. Sa pagsapit ng gabi ay nagmasid sa paligid si Dongpil at nabanggit nitong malapit nang magsimulang maging aktibo ang mga demonic beasts, sa ngayon ay ayos pa ang mga barikada sa paligid at ito rin daw ang pinakaligtas na lugar sa Bamboo Grove. Napukaw naman ang tingin niya sa silid ni Soryang dahil bukas pa ang ilaw nito. Napansin niya na pinag-aaralan pa rin ng kanyang master ang mga secret texts, kung kaya't sisiguraduhin niyang walang makakagambala rito. Bagamat hindi kino-cultivate ng karamihan ang Dark Shadow Ki ni Chun Hajan ay kabilang pa rin ito sa isa sa pinakamahusay na teknik, hindi man ito kasing lakas ng secret techniques ng 10 Great Sects ay ang kalaliman at kadalisayan nito ay kinilalang pinakamahusay sa kapanahunan nito. Ngunit naiiba ang demonic arts dahil mas pinapahalagahan nito ang mapanirang kapangyarihan kaysa sa kadalisayan, mas pinahahalagahan nila ang kapangyarihang nalilikha kaysa sa katatagan nito, pag-atake kaysa depensa at tunay na kapangyarihan kaysa sa kakayahang umangkop, ito ay halos kahalintulad ng pamamaraan ng mga assassins. Naglalaro naman sa isip ng ating bida ang patungkol sa 10 Great Demonic Arts, bagamat ito raw ay ibang klaseng martial arts ay sa kasalukuyan, malabo pa raw niya itong mamaster at iniisip din niya kung paano pa niya mapapalakas ang Dark Shadow Ki gamit ang 10 Great Demonic Arts. Ilang saglit lang ay nakita niya ang aklat na naglalaman ng True Demonic Arts, dito naisip niya na pwede niya itong mapagana, kaya't agad niya itong sinimulang pag-aralan. Ang True Demonic Arts ay isa sa mga pangunahing arts kasama ng Demonic Dissolution Arts na nagsisilbing pundasyon ng 10 Great Demonic Arts. Ang True Demonic Arts ay mas sopistikado kaysa sa ilan sa 10 Great Demonic Arts pagdating sa pag-aangkop ng Demonic Ki at tinuturing din itong isa sa mga pangunahing pinag-ugat ang teknik ng Demon Cult. Agad namang isinara ng ating bida ang aklat dahil sa ngayon ay labis pa itong komplikado para sa kanya kaya't naisip niyang mag-cultivate na lang muna gamit ang Boundless Technique, dahil ito rin daw ang magandang gamitin sa mga panahong maraming gumugulo sa kanyang isipan.
Dahil naka-activate ang boundless technique ay napakatalas ng pandaman ng ating bida at tila nararamdaman niyang inoobserbahan siya. Kaya naman kailangan niyang mag-ingat at ihinto na muna ang activation ng boundless technique. Nang marinig ng ating bida ang mga yapak sa kanyang likuran ay inakala niyang ito'y si Dong Pil kaya agad niya itong tinawag. Ngunit sa pagharap niya ay agad siyang inatake ng misteryosong nilalang. Agad na nakaiwas ang ating bida mula sa sorpresang atake at napasabi na lang na napakadelikado ng atake na yon, at nang humupa ang usok mula sa pag-atake ay nagulantang ang ating bida dahil isa itong malaking manok na may 6 na mga paa, pakpak na kasing laki ng tao at mayroong 3 ulo. Nasambit na lang ang ating bida na talagang kakaiba ang lugar na ito at wala na siyang masasabi pa. Muling sumugod ang higanteng manok at nagulat si Soryang dahil bagamat malaki ito ay sadyang napakabilis nitong kumilos. Sa pangalawang pagkakataon ay matagumpay na nailagan ng ating bida ang pag-atake at kasabay noon ang paglipad ng higanteng manok at gumamit ito ng sound arts. Sa kabilang banda ay naramdaman ni Dong Pil ang nangyayaring labanan kaya't nagmadali siyang hanapin ang lokasyon nito. Bumalik naman agad ang eksena sa ating bida at sa pagsalubong ng mga atake nila, ay nasunggaban ng higanteng manok ang kanang kamay ng ating bida, agad din naman itong nabitawan ng higanteng manok matapos makutusan ang isa sa mga ulo nito. Hindi naman basta nagpatinag ang higanteng manok at muli itong gumamit ng sound arts at sa puntong ito ay sinalag ito ni Soryang at napaisip kung paano ito nakakagamit ng sound arts. Dagdag pa niya na kung mayroon lamang siyang sandatang gamit at nang makita niya ang mga sirang kawayan ay agad siyang nakaisip ng paraan. Sa pagsugod muli ng higanteng manok ay agad na umiwas si Soryang patungo sa mga sirang kawayan at nang makakuha ito ng isa ay lumundag ng mataas si Soryang na nagresulta sa pagkakasaksak niya sa higanteng manok. Dahil sa akala ng ating bida na patay na ang higanteng manok ay ibinaba na niya ang kanyang depensa ngunit sa hindi inaasahan ay buhay pa ito at agad inatake ang ating bida gamit ang napakalaking pakpak nito na nagresulta sa pagtalsik at salpok nito sa kawayang harang. Sa pagtayo ni Soryang ay alam na nito na hindi niya kayang talunin ang higanteng manok gamit lamang ang pisikal na lakas. O paano, mga salbaheng hangal, ako na magbabasa, kayo na bahala ma-stress. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hanggang sa muli nating pag-uugnay.